witnesses and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Second Timothy 2:2. Hallelujah, 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. Second Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. Second Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Second Timothy 2:2. Hallelujah, 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. Second Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. Second Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. The harvest is plenty, but the workers are few. As for me and my house, we will serve the Lord. We will serve the Lord. Second Timothy 2:2. Hallelujah. Second Timothy 2:2. Praise the Lord. Second Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim, live up His name, delight in the Lord for His goodness. Let us proclaim, live up His name, delight in the Lord for His goodness. Let us proclaim, live up His name, delight in the Lord for His goodness. And He's God.
pagdating ng Oktubre at pagsapit ng Nobyembre, ang mga tao'y abala at pagsapit ng Disyembre, ang malungkot ay sumasaya. Maligayang Pasko sa inyong lahat. Maligayang Pasko sa inyong lahat. Ano man ang iyong lahi, puti ka man o kayo manggi, nagdiriwang sa araw ng Pasko. Sa araw ng Pasko. Hindi ko maikukubli kagalakang hatid pag sumasapit ang Disyembre. Nagbibigay ng regalo ang ninong at ninang pagdating ng Kapaskuhan. Ngunit ang tunay na regalo, buhay ang ibinigay. Si Jesus ang Panginoon, nag-iisang tagapagligtas. Maligayang Pasko sa inyong lahat. Maligayang Pasko sa inyong lahat. Ano man ang iyong lahi, puti ka man o kayo manggi, nagdiriwang sa araw ng Pasko. Sa araw ng Pasko, panahon ng pagbibigayan, igawad ang kapatawaran, pagkat si Kristo ang dahilan ng Pasko. Maligayang Pasko sa inyong lahat. Maligayang Pasko sa inyong lahat. Ano man ang iyong lahi, puti ka man o kayo manggi, nagdiriwang sa araw ng Pasko. Sa araw ng Pasko. Good morning, Jesus! Good morning. Good morning po mga kapatid. No, salamat sa magandang umaga na pagkagising ako. Thank you Lord kasi ano na lang, konting kahol lang. Konti na lang. Amen. Thank you, Lord. Then, bago rin mag-umpisa, no, magpapasalamat din ako sa Panginoon kasi 2 days ago, maliban sa sponsor, actual may sponsor talaga to no, hindi sinasadya. 2 days ago, natapunan po ako ng mantika. Ang pasok ko po ay maliit lang ng konti dito. So, masakit nung umpisa. Tapos, pero sabi ko, paano kaya? Tapos pati pa ako. Sabi ko,
Sa Thursday, paano yun, nakapaa ako? Kasi as in malaki din po, pag sinuot ko sa sleeper yung paa ko, as in may tama. Pero thank you Lord, thank you very much talaga. Kasi hindi na masakit yung paa ko kahapon, nakapag-practice pa nga. Tapos hindi siya nagtubig. Pero yung hita ko nagtubig. Pero ang pinaka nakakatuwa po kasi doon, nakita ko yung care ng bunso kasi natatawa siya sa akin na natatakot kasi nung natapon po yung mantika, sa pantalong ko actually, kaso yung pantalong ko medyo dikit sa hita ko, hindi ko kasi siya agad nahubad. Since kumukulo siya, talagang, di ba, dapat hindi mapapasok kasi nasa pantalon, pero talagang napaso pa rin ako kasi kumukulo siya nung tumapon sa akin. Tapos, imbis na intindihin ko yung paso ko, ang iniintindi ko yung natapon na mantika. Gusto niyang magalit sa akin. Sabi niya, ano ba mama, mas iniisip mo yung natapong mantika. Yung hita mo, yung red na red. Pero thank you Lord po kasi sabi niya, nakita ko dun yung concern niya. Kasi alam mo kami, parang mga kasi kami, yung hindi kami mga sweet na tao. Bumili siya ng gamot, tapos nagligpit siya. Siyempre, pag mantika, madulas, nagligpit siya ng sahig. Tapos, siyang nag-care. Sabi niya, nag-aaway kami kasi sabi niya, i-running water mo. Sabi ko, naugasan ko na. Binipilit niya 10 minutes. Ako mga 5 minutes. Sabi niya, wala pang 10 eh. Sabi niya gano'n. Pero yun kasi yung nakita ko yung love nung bunso. Tapos yung anak kong panganay, biglang umuwi, nagalit pa nga ako, baka ako magpanik, dalhin daw ako sa doktor. Sabi ko, di lalo akong hindi makakapunta ngayon kung pina-hospital nila ako, no, di ba? So, thank you Lord sa kagalingan. Yun yung nakita ko doon na minsan, alam natin na si Lord kumikilo sa buhay natin, pero nakakalimutan nating magpasalamat. Kaya sabi nga ni Sister Nene, konti na lang ubo niya. Ako, thank you Lord kasi, siyempre mahirap pag nakapantulon, pero nilagyan ko siya ng tissue para siya, yung malambot. So, thank you Lord kasi hindi ako naka-short. Thank you Lord sa grace ni Lord. Amen. Thank you, Lord. Pero bago ang lahat, mag-pray muna tayo. Sige, Sister Aida, ikaw na mag-pray. Thank you, Lord. Amang banal na makabagyarihan po sa lahat, salamat pong muli sa opportunity to come dear before you. Tinataas po namin ang aming gawain ngayon ng GMJ, broadcast. Tinataas po namin, Lord, ang inyong mga salita, double portion of anointing, Lord, ang hinihingi po namin, and we acknowledge your presence, your power, and your protection over us. At sa mga nakikinig po, Panginoon, mga followers na nasa tahanan, na may mga gawain din, at mga nasa travel pa po, mga kapatiran namin. Lord, thank you for covering them with your most precious blood. And all of us, Lord, today, may your blessing be upon us. In Jesus' name we pray. Amen. Thank So, you, Lord. bago po kami mag-umpisa, aawitin muna namin yung yung mananatili, yung loyalty. Mananatili. Walang po. Walang kulay, walang buhay, kung wala ka, Jesus. Tanging ikaw, Panginoon, ang aking pag-asa. Salita mo'y susundin ko, di iwanan ako, mananatili ako.
Alam niyo mga kapatid, hindi natin yung maaawit hanggat hindi tayo nagmamahal talaga kay Lord. Pero bago po bumigat ang ating 34 days na lang bago magpasko, birthday na ni Lord. Thank you, Lord. Pero ang nakakatuwa, no? Si Lord, birthday niya, tayo ang nareregaluhan niya. Pero naibigay na niya ang dakilang regalo nung tayo tinubos sa Kalbaryo. Alam niyo mga kapatid, yung bawat lyrics ng kanta natin, alam niyo, seryoso po natin. Kasi ang sinasabing mananatili, ilan po ang nangakong maglilingkod kay Lord? Pero tumalikod dahil sa na overwhelmed ng pagsubok. Kaya nga sabi dito sa Ecclesiastes 5, basahin ko na po yung 1 to 7 na. Dito sa NLT po. Sabi, as you enter the house of God, keep your ears open and your mouth shut. It is evil to make mindless offerings to God. Don't make rash promises and don't be hasty in bringing matters before God. After all, God is in heaven and you are here on earth. So let your words be few. Too much activity gives you restless dreams. Too many words makes you a fool. When you make a promise to God, don't delay in following through. Di ba? Napag-aralan natin yung obedience. For God takes no pleasure in fools. Keep all the promises you make to Him. It is better to say nothing than to make a promise and not keep it. Don't let your mouth make you sin. And don't defend yourself by telling the temple messenger that the promise you made was a mistake. That would make God angry. And He might wipe out everything you have achieved. So talk is cheap, like daydreams and other useless activities. Fear God instead. So, hindi naman mo sinasabing huwag tayo mangako. Pero pag tayo po ay nangako, mas mabuting tuparin natin. Ilan nga, yung mamaya, sinamarize ko nga yun. Nangangako, pagka nabenta ang ganito, ganyan, magbabayad ng tithes, magbibigay ng ganito. Pero sa tagal ko pong manggagawa, ang dami pong nakalimot. Nagkaroon ng temporary amnesia. Yeah. So, pagka tayo, ang promise kasi, sabi nga ng dictionary, ito yung the thing that we are saying, o dinedeclare natin, that we will uphold, yung word na uphold. Ibig sabihin, pag uphold, tuto pa rin natin. So, hindi po kami dito gumawa ng ng New Year's resolution, but instead, ako natuwa kay Lord kasi, sabi ko, Lord, ano ang excuse me, ano ang gusto mong i-share ko na pangako? At pinaalala niya yung Nightingale's Oath naming mga nurses. Mamaya isi-share ko po. Pero bago po, tuloy ko, sino? Sister Aida muna? O Sister? Ay, ang memory verse. Ang memory verse po natin for this week ay, the Lord is my strength and my shield. My heart trusted in Him, and I am helped. Therefore, my heart greatly rejoiced, and with my song, I will praise Him. Psalm 28, verse 7. Ulitin po natin sa Tagalog. Si Yahweh ang lakas ko at kalasag. Tiwala ko'y sa Kanya nakalagak. Tinutulungan niya ako at pinasasaya. Sa awiti, pinasasalamatan ko siya. Amen. Thank you, Lord. Ayan, purihin po ang Panginoon. Tinatanong po ako ni Brother Arnold kanina, ano daw po yung awit ko? Sabi ko po, ang awit ko ay salamin, salamin. Sabi kong ganon. Kayo po ba'y tumingin ngayong umaga sa salamin? Diba? Kasi ako po, hindi ako malimit magsalamin. Dahil hindi nga po ako nagme-makeup, nagtatali po ako ng buhok. Pero napakadalang ko, pag ako po'y nagsalamin sa umaga, hanggang hapon na yun, wala nang ulitan, wala nang retouch o whatsoever. So, kung nagsasalamin kayo, nung bata tayo, malimit tayo magsalamin. So, nakikita natin yung ating mukha, yung ating Pero ngayon, pag nagsalamin ka,
ano ang iyong nakikita? Kasi, since galing ako dun sa household, medyo madilim yung aming kwarto pag hindi nakabukas ang ilaw. So parang yung hindi ko masyadong napapansin yung mukha ko. Tapos, kanina, sinigurado kong tumingin sa salamin. Kasi nga, ito yung lesson ko, no? So, ano ba yung nakita ko? I'm getting older. Yan, English. Di ba? So, tumatanda sa edad, kasama din na tumatanda ang muka, ang katawang lupa. So, yung mukha ko, hindi na kasing ganda nung araw. Wow, ayabang. Hindi, joke lang po. Pero, kahit kasi lahat tayo naman ay may natural beauty. Ewan ko sa inyo kung ayaw nyo. Basta ako, alam ko may natural beauty ako. Nung bata tayo, di ba maganda tayo? Habang nagkakaedad, yung skin natin nag-iiba. Ako kasi lumalabas yung pekas. Basta hindi na siya kasing smooth nung bata ka. Tapos, yung buhok ko, hala, marami ng puti. Hindi po ako pwedeng magkulay kasi naglalagas po yung hair ko, so puti na lang siya, okay lang siya dyan, bahala na siya. Pero, di ba, yung mata natin medyo pumipikit na, yung ipin natin nababawasan na, tulad ng ipin ko. So, we change. So, ibig sabihin, sumasakit na yung tuhod natin, sumasakit na yung talampakan natin, pati likod natin. So, gaano na ba tayo katagal na naglilingkod sa Diyos? Gaano na ba tayo laging, di ba, yung umaattend ng prayer meeting dito sa Comfy Church? Gaano na ba tayo katagal? So, tayo ba'y nag-anniversary, nagmamansary pa rin? Di ba, minsan nagbabago kasi tayo. So, thank you Lord, no? Na-realize ko na hindi na nga tayo bata. Alam nyo ba, para sa akin, mahirap na akong umakyat sa jeep. Kasi yung nadapa ako dati, yung tuhod ko po ay may tama. So, kailangan, basta hirap po akong sumakay ng jeep na ayaw ko na ngang lumabas, sabi ko kay Sister Tata, unless ako'y may sasakyan na sarili. Kasi mahirap po, either mag-UB Express ako or mag-jeep ako ng yung electronics, parang minibus. So, thank you, Lord. So, yan po ay sign na yung pagtanda. Dati po, pag umaakyat ako dyan sa hagdan, kahit di ako humawak, okay lang. Ngayon, hindi po. Kailangan alalay na alalay. So, yun po ay sign ng ating edad. Kaya, sa Jeremiah 1:5-8, no? Tuloy na po tayo. Sabi po dito, I choose you before I give you life and before you were born. Pinili po ako ng Diyos. I selected you to be a prophet to the nation. I answered, Sovereign Lord, I don't know how to speak. I am too young. But go to the people I send you to and tell them everything I command you to say. Do not be afraid of them, for I will be with you to protect you. I, the Lord, have spoken. So, ganun po ako tinawag ng Panginoon. Pinili kita bago ka pa nagkabuhay. Pinili kita bago ka pa isinilang. Pero hindi po ganun kadali sa akin na maglingkod sa Diyos. Sabi ko kay Lord, hindi ako matalino, hindi ako marunong magsalita. Mahirap lang kami. Gusto kong tumulong sa pamilya ko. Pero salamat sa Panginoon kasi hindi niya ako tinantanan. Di ko kayo tatantanan. Yun lang ang mabait sa Panginoon talaga, hindi niya ako tinantanan. Gumamit siya ng tao para mag-serve ako sa Panginoon. Pero bago po yun nangyari, hindi kasi madali. Pero ang nakakatuwa, hindi po madali ang mag-serve sa Lord. Pero yun nga po ang tinandaan ko. Sabi ng Lord, do not be afraid. I will be with you to protect you. I, the Lord, have spoken. Hindi po madali, pero naging madali. Kasi yung pagkapili sa akin ng Diyos ay tinanggap ko. Ay ikinumit ko ang buhay ko to serve the Lord. Diba? Hindi ako nag-promise, pero nandun yung commitment. Lalo na yung maging manggagawa, hindi ganun kadali. Hindi ganun kadali ang mag-commit sa Panginoon kasi maraming bagay kang dadaanan. Sabi niya po sa Luke 9 verse 23,
At sinabi niya sa lahat, kung ang sino man ay nagnanais sumunod sa akin, tanggihan niya ang kanyang sarili at magpasa ng krus araw-araw at sumunod sa kanya. Imaginein mo, magpasang ka ng krus araw-araw, hindi sinabing isang beses lang, yung iba nga, Holy Week lang, dito araw-araw. Pero salamat sa Panginoon, di ba? Pag gusto mong sumunod sa Diyos, babatahin mo. Buti na lang daw, hindi literal na cross. So, babatahin mo ang lahat. Pero, pag kinumit mo ang iyong sarili, yung mahirap, yung pagpasan sa krus, madali lang talaga. Kasi nga, hindi ikaw ang nagbibit-bit, hindi ikaw ang nagpapasan, kundi ang Panginoon. Tandaan po natin, following Jesus is right. Totoo, mabuti talaga ang sumunod sa Diyos. But not easy, hindi madali. Sa John 16 verse 33, in the world you have tribulation, but be of good cheer. I have overcome the world. So napagtagumpayan na ng Diyos, pero gusto pa rin natin na buhatin ang mundo. Ewan ko ba, bakit ba? Pero sinabi niya na, napagtagumpayan niya na, sumunod lang po tayo sa Panginoon. At tandaan po natin lagi, no? Serving the Lord is not easy. It's commitment. Diba? Kailangan i-commit mo. Kasi yung pinagdaanan ko po bilang manggagawa, hindi madali. Pero, hindi po ako nagsisisi. Hindi po ako nagsisisi na maglingkod sa Diyos. Maaring hindi nila maintindihan. Pero pag kinumit mo ang sarili mo sa Panginoon, lahat ng bagay ay madali. Kahit saan ka ipadala, kahit anong ipagawa, na minsan sadya naman, tao kasi lang tayo na minsan nagko-complain tayo, minsan may sinasabi tayo. Pero sa totoo lang, alam na alam ng Diyos ang ating puso. Kaya nga pinili ako kaya nga pinili kayo. Kaya nga narito kayo. Bakit ba kayo everyday gumigising ng umaga, no? Hindi dahil sa gusto nyong magkape, hello. Dahil gusto nyong makinig ng salita ng Diyos. Dahil gusto nyong kausapin ng Diyos. Di ba? Ewan ko kung gumigising kayo para magkape. Ako minsan, gumigising ako kasi nang maagang-maaga, 3:00, kasi magluluto ako sa anak ko. Sabi ng anak ko. Pero siyempre, kasama na yun yung kasunod na mag-aaral ng salita ng Diyos, magbabasa. Di ba? Kung gusto mo namang matulog, good luck. Wala ka na. Di ba? Tulog ka na forever. Kaya huwag po nating nanasayang gusto. Hindi. Kasi nga, ibig sabihin, ayaw mong gumising Di forever kang tulog. Good luck sa'yo. So, tandaan po natin, si Ruth. Kung sabi ko nga, parang si Ruth na naman, pero alam nyo, si Ruth nakakatuwa siya. Kasi sabi niya sa Ruth 1:16, wherever you go, I will go. Your people shall be my people, and your God, my God. Di ba kinumit niya yung sarili niya? Parang mahirap yun. Pero kasi pinili din si Ruth. Di ba? Pinili rin siya. Hindi naman po siya Israelite Siya po ay Moabite woman. Hindi po siya kauri. Pero pinili siya ng Diyos. Bakit? Pagkat alam ng Diyos kung sino si Ruth, hindi lamang sa isip, kundi sa puso. Bakit naman ako sasama sa biyenan ko? Sa totoo lang, hindi naman ako lumaki sa kanya. Wala naman na akong asawa Pero hindi si Ruth, dahil pinili siya, si Lord na talagang nag-create ng puso niya, di ba? Tinanggap niya kung anong kahinatnan. Wala naman silang daratnan sa Israel, di ba? Doon sa lugar ng biyanan niya, wala silang dadatnan, naghirap na nga sila Pero si Ruth, nakilala niya kasi ang Panginoon. Kilala niya ang Diyos na buhay na pinaglilingkuran ng kanyang asawa, ng kanyang biyanan. Kaya, di ba, napakagaling kasi yung pagkapili kay Ruth, siya po ay naging nanay ng lolo ni David na generation ni Jesus Christ. So pinili ako, pinili kayo, pinili rin si Ruth. At bakit po siya pinili? Kasi po si Ruth may loving heart siya, di ba, mapagmahal. Mahirap magmahal ng biyanan. Pero ako salamat sa Diyos, mabait ang biyanan ko. Mabait yung mga sisters-in-law ko. Hindi naman ako sa papalakas. Pero mababait ang pamilya ni Pastor Tony. So, yun, may loving heart si Ruth. Kaya siya pinili ng Diyos.
May teachable heart din siya, madali niyang tinanggap ang Diyos, kung anong sinasabi ng biyenan niya, sinusunod niya. At kahit nga anong tulak sa kanya, di ba, ng biyenan niya, napakabilis lang niyang hindi, talagang susunod ako sa iyo. So, may teachable heart si Ruth. Meron din siyang faithful heart, di ba? Faithful siya sa mother-in-law. Kasi yung isang sister-in-law niya umuwi eh. Kasi mahirap naman talaga. Mahirap pumunta sa lugar na hindi mo kilala sa maging mga tao na yung makakasalamuha. So may faithful heart siya. Tsaka sa Hebrews 11:1, di ba? Hindi niya nakikita kung anong mangyayari sa kanya. Pero parang gaya ng pananampalataya natin sa Panginoon. So, gano'n na lang yung pagiging faithful ni Ruth sa kanyang biyenan. Pero siyempre sa Diyos na rin, kasi nakilala niya na rin ang Diyos. Meron din siyang obedient heart, masunurid. Kasi etong mga ni Ruth, eto din naman yung mga ng mga manggagawa eh. Eto rin yung mga, meron tayong kaloob nito. Na bagamat minsan sumasablay, pero meron talaga. Kaya nga kayo nandito pa rin, di ba? Obedient heart, di ba? Dapat yes po. Yes, Lord. Yes, Lord. Susunod ako, susunod ako. Yun ang laging sinasabi ni Ruth. Di ba? Masunuring puso. Ganon din tayo mga manggagawa. Alam ko ang bawat isa ay may masunuring puso. Paminsan-minsan, medyo din, pero alam kong ang lahat ng manggagawa ay may masunuring puso. At meron din patient heart, di ba? Yung mapagpasensya, matiisin. Kahit mahirap, di ba? Ano ba nung dumating siya uli dun sa Israel? Di ba? Namumulot lang siya ng trigo, tira-tira, parang, bakit kaya ako nagtitiis dito? Pero hindi. Nagtiis siya kasi alam niyang may magandang mangyayari sa kanya. Sa ating lahat, alam na alam natin. Sa akin po, marami pong magandang nangyayari sa buhay ko. At pati nga yung pain ko, wala eh. Sa totoo lang po, ang sugar ko po, nung huli ako nagpa-check up ay 300. Pero wala akong sign. Mas nakakakaba kasi walang sign. Tinaasan ng dosage ng gamot ko. Pero wala lahat. Walang panlalabo ng mata, walang itchiness, basta wala. Wala akong headache, wala lahat. Yun yung kabaitan ng Panginoon. Pero very aware po ako at lagi akong nagpapa-check up. Kasi mas nakakatakot po yun, di ba? Kaya salamat sa Diyos kasi ganun talaga may magandang ginagawa ang Panginoon sa atin. Kasi nga po, pag hindi maganda, di ba nakakatakot? May sugat ako sa hita, napakalaki. Pero salamat sa Panginoon kasi tuyo na po siya ngayon, within 2 days. So hindi po ba ako matutuwa? Hindi po ba ako magpapasalamat sa Diyos sa ginawa niya sa akin? Kaya magpasalamat tayo palagi. Minsan kasi, konting bagay, ewan ko ba bakit galit na? Kaya, konting bagay, siguro nga tumatanda, pero, di ba, dapat magpasalamat. Ako kasi, thank you Lord ako. Pag nakatapos ako ng isang salang, thank you Lord. Kasi di ba, mahirap maglaba, mahirap sa lahat ng bagay. Pero pag nagpasalamat ka, napakagaan. Isang salang na lang Lord, isasampay ko na. So ganun lagi, ganun lagi. At nagpapasalamat din ako sa Kanya. Kasi, di ba, yung sa choir, sa totoo lang, lagi akong may commentator nga ako ng choir, kilala ako ng mga kasama ko, lagi akong nakikipag, sa kanila, argue. Pero, pag pinaliwanag naman nila, susunod talaga naman ako. Basta lang masabi ko yung yung nasa isip ko palagi. So, ganun ako. Pero salamat sa Panginoon kasi, yun nga, pag nagpapatuloy ka sa paglilingkod, minsan parang isipin mo, parang hindi ka nahihirapan. Kasi, nasa puso dapat natin yun. At lagi nating tandaan, nandyan ang Panginoon. Di ba? At the end nga, yung si Ruth, di ba, bless siya ni Lord. At nagkaroon siya ng panibagong asawa at nagkaroon nga siya ng anak, si Obed, na naging ama ni Jesse, na naging tatay ni David. Yun yung blessing. So tanda natin lagi, may blessing tayo, yung mga naglilingkod sa Diyos, kahit sa munting bagay. Kasi minsan hindi natin na-appreciate yung mabilis gumaling yung sugat ko. Blessing po yun. Hindi po lahat. Sabi nung anak ko, wag mong putukin. Putukin mo yung isa naman, putukin mo. Magsusugat yan. Di ba?
dalawa yung doktor ko sa bahay eh. So, ganun. So, ibig ko sabihin, kasi pag sugat, sugat. O, di ba? O kaya, pero salamat sa Diyos. Kasi yun nga, kusa siyang pumutok sa kalikutan ko dahil kilos ako ng kilos. Pumutok siya. So sabi ng anak ko, pinutok mo? Hindi, naputok siya. So pinutok ko na lahat. Binutas ko na lahat. So salamat sa Diyos. Kasi yun. Si Lord ang gumagawa ng way para hindi tayo mahirapang magdesisyon. Kasi minsan, hirap na hirap tayong magdesisyon tulad ko para mag-commit sa Panginoon. Sa Isaiah 6:8 po, sabi niya po rito, I heard the voice of the Lord saying, Whom shall I send? And who will go for us? Then I said, Here I am, send me. Sabi po sa Tagalog, at narinig ko ang tinig ni Yahweh na nagsasabi, Sino ang aking ipapadala? Sino ang magpapahayag sa akin? Sumagot ako, narito po ako po ang inyong isugo. So sinong isusugo? May nabasa po akong kwento. Ang kwento po ay isang batang lalaki who planned to finish his college, tapos marry his fiancé, tapos po start a church. So ibig sabihin po nag-aaral to ng pastor para maghayag ng word of God. Kasi magtatayo siya ng church eh. But they died by accident. Namatay po silang dalawa. So sa homily ng pastor, sabi po nung pastor, who will serve his place? Diba? Siya, nakaset ang mind niya to serve the Lord. Tayo nandito na minsan, yun lang. O, diba? So, nakaset yung mind niya to start a church. Plinano niya, pero hindi kasi kalooban ni Lord. But the question is, who will stand his place? Sino ang tatayo sa kanya? Who will stand my place if time comes? Sino ang tatayo sa atin? We're getting older. Wow, English. Thank you, Lord. Diba? So, sino ang magkukontinue sa atin? Paano magkukontinue? So, tayong lahat, paano magkukontinue? So, kailangan talagang ipatuloy nating i-preach ang gospel. Kasi, sabi ko nga kanina, ang pagsaserve kay Lord is a commitment. Ngayon, parang hindi ko makita, ako po to sa mata ko, parang di ko makita na ang tao ay magsaserve kay Lord. Of course, they will be a member. Pero yung to preach the gospel, naalala ko noon, ang daming sharing, naupo lang sa jeep na share na si Lord, pinatanggap na yung niya. Si Madir, may binilhan lang siya, naglalako, talipapa, o tanggapin mo si Lord. Minsan parang nakakatawa. Pero alam natin na sa prayer ni Madir, may tutusok sa puso ng taong kanyang pinagpipray. So wag tayong mag-relax. Who will stand our place? Sino ang tatayo sa atin? Sino ang papalit sa atin? I pray, yung anak ko, hindi ko man makita sa kanila, bagamat may nagsabi na kailangan may mag-serve sa kanilang dalawa. Ang tanong sino sa kanila, di ba? Pero hindi ko makita paano sila magsiserve kay Lord. But the Lord knows their heart. Si Lord pa rin. Kasi ako, hindi ko ipagpapalit ang buhay ko na naglingkod sa Panginoon sa buhay na nag-serve ako sa mundo. Nagtrabaho din po ako sa mundo. Ako po'y nag-abroad. Diba? Pero hindi ko ipagpapalit ang buhay ko bilang manggagawa. Parang di lang makita sa akin. No? Pero hindi ko po ipagpapalit na ako po'y nag-serve sa Lord. Na ako po'y naging asawa ng pastor, hindi ko po ipagpapalit. Na ako'y nakatira dito, hindi ko po ipagpapalit. Kasi ako po'y pinili ng Diyos. Diba? Ako'y pinili ng Diyos. Kung may nais pang umalis, good luck po sa inyo. Diba? So, Sister Marivic, in short, ano ang commitment mo ngayon kay Lord? Meanwhile, naupo na natin problemahin yung mga susunod sa atin. Problemahin muna natin tayo. Ano yung commitment mo ngayon kay Diba? Lord? To continue to serve the Lord. Okay, Diba? so, kahit hindi pa natin nakikita kung sino susunod sa atin. Oo. So, diba? So, I pray in my time, someone stand to my place to continue my journey in the Lord's service. Hindi pa huli ang lahat.
Whom God's call, He qualifies. Whom He qualifies, He serves. Kaya po sa lahat ng nanunood, sa lahat po ng nakakarinig, di ba? Commit now. Di ba? Commit. Kasi si Lord naman, He qualifies us. Dahil mag-commit lang tayo, ika-qualify ka na ng Panginoon. Sige Yun, po, God's basahin natin yung root at pagmuni-munihan, challenge ko po kayo mga kapatid. Kasi itong root na ito, pareho nga kami na isali namin si Ruth eh. Kasi naalala ko nung bago akong worker, nung pinag-aralan tong root, mayroong magandang Hebrew song dito, di ba, Nold? No? Yung una-una pang panahon. Nasa mind ko lang yung music niya. Basta may Hebrew word dito. Sabi ng mami sa akin, yan ang kanta mo. Tapos hindi ko maintindihan. Tapos may sinasabi pang mami noon, ang laki ng pakinabang sa'yo. Hindi ko rin maintindihan kasi bago ako. So allow me to read this mga kapatid. Kasi maraming nagsalita nito, nangako, for better or for worse. But when the worst came, they are no more. Sabi po dito ni Ruth sa NLT, don't ask me to leave you and turn back. Wherever you go, I will go. Wherever you live, I will live. Your people will be my people, and your God will be my God. So, kagaya niyo rin, kagaya ni Ruth, Muslim ako dati, di ba? So, yun, tumimo talaga po yun. So, wherever you die, I will die, and there I will be buried. May the Lord punish me severely if I allow anything but death to separate us. So, sabi ng mga marriage vow na naririnig ko, till death do us part. Pero ang totoo, pagka-Kristyano, not even death could part us. Di ba mga kapatid? Kasi magkikita pa rin naman tayo. There will be a great reunion. Amen. Di ba? So, sa pang-awit mga kapatid, susunod ako Ako sa iyo, Panginoong Jesus. Susunod ako sa iyo, Panginoong Jesus. ngayon at kailanman. Susunod ako sa iyo, Panginoong Jesus. Susunod ako sa iyo, Panginoong Jesus. Ngayon at kailanman. Nasa iyo ang buhay na walang hanggan. Nasa iyo ang tunay na daan. Susunod ako sa iyo, Panginoong Jesus. Susunod ako sa iyo, Panginoong Jesus. Ngayon. Ngayon at kailanman. tandaan natin mga kapatid, nung tinanggap natin si Jesus, when we said, I do to the Lord, I do will serve you. It is a eternal commitment, no matter what happens. Kasi nakakalungkot po, in more than 40 years, pagka may mga kabataan na alala ko yung I was allowed to share with the youth, nung tinanong ko sa kanila, why do you think, sabi ko, serving the Lord is not very lucrative to, very hindi attractive sa mga youth. Sabi ng mga kabataan, kasi marami po kaming dreams. Sabi ng mga, yung sumagot, kasi parang I feel too young to do that. Para daw yung pagsaserve kay Lord, para sa oldies lang. No, definitely not. Lahat ay tinatawag ng Diyos. At ang tumutugon ay yung mga napili. So, pakinggan natin ang isa pang napili, si Sister Aida. Yeah. Thank you, Lord, sa opportunity. 34 days before Christmas. Merry Christmas na po. Thank you, Lord. So, after 34 days, 33. oh, hindi, New Year na, di ba? Oh, New Year. So, yung mga tao, hindi, before New Year, gumagawa lang resolution. Ayun, resolution. So, sa akin, kasi synonym ng commitment, pledge, resolution. Yun. So, umpisa ako dito sa, yung pinag-uusapang commitment.
At ang susi nito, natutuwa ako kay Lord sa Psalm 119, verse 57. Sabi po sa English, "You are my portion. I promise to obey your word." Sa Tagalog, ikaw lamang, O Yahweh, ang lahat sa aking buhay. Kaya ako'y nangangakong sundin ang kautusan. Alam nyo, yung nga kanina, yung pagsunod kasi sa atin ngayon, yung pagkakaroon ng isang Panginoon na bahagi, portion eh. So, inheritance. Kapag na-acquire na natin yung relationship natin sa Panginoon. So, ito yung the greatest inheritance na nasa atin ngayon bilang isang manggagawa. Damang-dama ko po talaga yung kapag siya yung lahat-lahat, di ka na maghahanap talaga ng satisfaction. Siya mismo yung magsasatisfy. Kaya sabi dito ng psalmist, "You are my portion." So mag-uumpisa ito sa pagiging bahagi mo o yung fellowshipping, no? Fellowshipping with the living God. Pag naalala ko nga 44 ang comfy, di ba? So kalahati doon, 22. So 22 years, kinubit ko yung buhay ko at nag-full time ako kay Lord. 2002. Yun. So 24 na, no? Ganun. Anyway, ang nakita ko kasi dito, kapag yung sinabi ng psalmist, ito yung nagmamotivate sa kanya. Na nagmamotivate din. Of course, sa atin lahat bilang mga nakipag-covenant sa Panginoon. No? Na you are my portion. Ano nga ba ibig sabihin nito? Yung lesson nga po natin Monday, natutuwa ako kasi yung sa obedience plus yung love the Lord your God. No? Love for God talaga as His portion ng psalmist. And led to His keeping the Word of God. So sa ating din po buhay, ang inspiration po talaga ng pagsunod natin ay yung maging bahagi tayo ng buhay ni Kristo. At ito yung mag-empower sa atin. So, God is the source of our supply. We found all that was necessary life in God. Dito po sa 2 Peter 1:3. Sabi po doon, His divine power has given us everything we need for a godly life through our knowledge of Him who called us by His own glory and goodness. So, ibig sabihin po dito, tinawag niya tayo eh. So, siya pa rin yung magsusupply. So, ngayon, nagkaroon na resolution yung psalmist, sabi niya, and I will obey your word. So, sa akin din po, ito yung commitment. Bakit ako nakakasunod? Pag iisipin ko nga po, no, mula noon hanggang ngayon, yung sa pagtawag, sa pag-commit natin sa ating Panginoon, syempre, bigawain, service. No? At ang service is preaching. Utusan ka sa prayer meeting ko. So, yung lahat ng mga worker na nagko-commute dito, talagang alam nila yung situation na lahat na yata ng bus sa EDSA, simula nung tinawag. Ano kaya, nakilala ko na, nasakyan ko na lahat eh. Minsan may mga pagkakataon. Mama Nene, sa krami ka pa umuwi. Name it, Pascual, Jel, GMP. May mga pagkakataon nga po na hinahabol ko yung GMP bus na yan kasi dyan lumili ko sa Loyola. Kaso naiwanan ako. Malilate ako sa morning devotion. Panahon na yon. Kaya pala, alam nyo, yung divine power ni Lord, kaya pala hindi ako pinasakay ni Lord. Kasi pagdating sa Magallanes, binangga. Ang dami sugatan. So, yun, masarap yung memory talaga na ngayon. Ngayon, lahat na ng EDSA, lahat na ng nasakyan ko na eh. Pati yung SUV. Para maging convenient lang pagpunta dito. Bakit ako nakakasunod? Why?
Ay, Motorsiklo. opo, nakakasakay na rin ako, mamaya. Mamaya po, kasi pagpunta doon. Anyway, sabi ko nga, grasya talaga yun ni Lord. He is our portion. Bahagi ng buhay natin si Kristo. Ito yung inheritance natin na kung bakit tayo nakakasunod sa Kanya. So, may pagkakataon nga po na natutuwa ako kay Lord. Ito, dumating na the biggest trial, no? Di ba? Sa paglilingkod kay Lord. Pero bakit masaya pa rin ang buhay? Because He is my portion. Siya yung lahat-lahat sa akin. Hindi ko na hinanap sa tao, sa sitwasyon, sa doktor, sa ospital. Di ko na ho yan hinanap. Kay Lord ko hinahanap ang lahat yung satisfaction. Kaya dito po, makikita natin, yung resolution kasi is pledge, commitment. Yan eh. Yung kanta ni Ray Valera. Pangako sa'yo, di ba? Ipaglalaban ko. Ay, pero alam mo, hindi, tayo mo na. Pero alam mo, pag binasa mo yung lyrics pertaining to yung pag-ibig mo kay Lord, meron maganda dun na minsan lang ito, ikaw pala ang hinahanap ko. So, nung natagpuan mo na si Lord, oo, nasatisfied na, ikaw pala yung hinahanap ko. Eh di may trials, di ba? Sabing ganon. Pangako sa iyo, ipaglalaban ko sa hirap at ginhawa. Ikaw, ng aking pag-ibig. Minsan, wag lang magkalayo. Sabi doon, wag lang magkalayo. Pagkat minsan lang ikaw sa buhay ko. Totoo yun. Kasi, kung pamatay ka na, wala na. No, brother boy, yung preaching mo nung Sunday, pag wala ka na dito, no more planning, no more, no more decision. At hindi mo na rin may enjoy yung presence ni Lord. Kasi sabi ko nga kay Mama Nenen, nakikitulog ako sa kanya. Di balik ka nang mamatay ngayon si Nene, basta maligaya ako. Maligaya ako sa feeling ni Lord. Tapos sabi ni Mama Nene, sabi ni Mama Nene, ay tawag dito Oo, uwi ako sa amin. Pero hindi totoo yun. Sabi ko nga sa kanya, kasi, pagka nawalan ka ng hininga dito, yung true pauwiin kita. Kasi yung true obedience, alam nyo, ito yung nakita ko is the result of godly satisfaction. Amen. Yan. To keep God's word, find satisfaction alone in God. Kasi yung pagpapa-hospital ko, so, alam nyo naman, I was diagnosed with, malignan. O di salambatan, life and death. Pero salamat sa Panginoon, dahil nga sa paglilingkod, God's favor, di naman kumalat. Pero kailangan ko mag-undergo ng medical. So, humingi ako ng word kay Lord. O, sabi ni Lord, go to the doctor and let your body examine. So, in-examine thoroughly. So, hindi ka man kumalat, but you need an adjuvant chemotherapy. O, sige Lord, may word ako So, kahit kina-question ng iba, ba't ka napakepo? Ewan ko sa inyo, basta ako may word. Basta ako may word. Pinagaling ka na. Oo, magaling na ako. Lumalapit pa nga lang ako sa doktor, pinagaling na ako Sabi nga sa Luke 11. Pinagaling na ako. You know why? When the Lord is our portion, kahit ano pa yung nararanasan natin, mga kapatid, napakadali ng obedience sa pagsunod sa salita niya. Kaya the sovereign grace of all sufficient, God was already His. Siya yung lahat-lahat. Kaya nagpapasalamat po ako sa Panginoon. Ito nga, matatapos na ako. Bitin pa ka, hindi ko alam kung kailan yung schedule. Ay, sige lang. Sabi kong ganun. Kung may basta pag malakas, Psalm 28, yan yung word ko ng Monday. May mga side effects siya. Pero sabi ko, hindi. Ipaglalaban nga yung faith. Faith, fight the good fight of faith. Kasi minsan lang ito. Paano bukas? Kung di ako papunta dito, wala na ako. So, hindi ka na rin takot mamatay Kasi may pagkakaunawa ka na. May understanding na tayo who God is. At binigyan din ako ng word ni Lord. Yung nangyayari sa'yo is not a wrath. Hindi yung parusa, kundi
Sabi niya gano'n, you will obtain salvation through our Lord Jesus Christ. Whether you are awake or asleep, 1 Thessalonians chapter 5 yata. You are with Him. O, kampante na ako. So, may mga side effect, matindi. Pero alam niyo, bait ni Lord. He's so brain sufficiency talaga. Kalain mo yung train, nandito na sa sukat. Hindi na ako maiinitan, hindi na ako, yung 4 hours na travel time ko dito, noong, simula noong araw pa, ngayon, 1 oras na lang. Kasi from there, at sa east, hanggang dito na lang po ako natatraffic. Dito na lang ako natatraffic pagpasok. Oo, dahil rush hour. So, mga kapatid, yun nga, ang sikreto lang po dito ay katulad ng psalmist. Ang pagsunod, yung commitment, ay hindi na po mahirap sa atin. Na nakipag-isa at naging bahagi ang Panginoon sa kanyang buhay. Katulad po namin lahat. Pastor Rafi, lahat po kami dito. Lahat po kami dito. The Lord is our portion. Yung inheritance, greatest inheritance po namin. Wala po kami mga sariling lupa, bahay. Wala kami pwedeng pagmalaki. Pero katulad nga po ng mga Israelita sa tribe ni Aaron, sabi ni Lord, hindi kita bibigyan ng mga lupain dyan, ng mga Zebulun, Lord. I am your portion. So, salamat sa Panginoon for 24 years na rin na naglilingkod sa Panginoon. Yung commitment, yung covenant, pinapatunayan naman ng Panginoon na yung katapatan niya. At salamat sa Panginoon, yung resolution ka, matatapos na yung taon, eto ko, malakas, maligaya, at kapaki-pakinabang. Sabi ito, panatang mga bayan bilang ganti susundin ko. Diba? So, salamat sa Panginoon. Thank you, Lord. Ayan, thank you Lord talaga. Kasi mga kapatid, may 4 po ako na nakita na pagka nangako tayo kay Lord, una, ang ating pangako must be born of a love relationship with God. Yung nangako ka dahil mahal mo. Kaya nga naalala ko noon pag sinasabi ng daddy at mami, sagutin mo na yan para sumaya daw ang buhay. Ang sagot ko naman, ay, paano ng tawag ko, brother pa eh. Brother Bart, mag-aasawa po ako, hindi para sumaya, kundi masaya ako mag-aasawa. Sabi niya, may sarili kang doktrina. Kasi, nakakalungkot kasi na nakikita ko yung merry marriages go down the drain because yung love nila for each other has grown cold. Ganon din kay Lord. Alam nyo, ang iaano sa atin ni Lord, accuse, you do not love me as much as you have loved me at first. So, ang promise natin ay born of our love relationship with God. Pangalawa, it is God who makes us willing and able to do His will. Tandaan natin, nasa atin yung power na yan. Yung sinasabi, God has given us everything. Kaya nga sabi dun sa Beatitude, blessed are those whose greatest desire is to do what God requires, for God will satisfy them fully. Siguro kung hindi po kami fully satisfied with the life that God has given us, you will not see us here. Maraming opportunities, lalo na sa nurses. Walang matanda bata sa nurses. Tapos pangalawa po, in making promises or vow, remember, like one who builds house sa Luke 14, 28, 29, sabi yung tower or house, uupo ka muna, you will count the cost. Kasi marami, nainganyo lang na naalala ko noon, yung mga panahon namin, sabi nila, huwag kang didikit niyan kay Sister Nene. Kasi magpo-full time ka. Sabi ko, bakit? Yung mga basta panahon nila Chay, nila Sel, nung mga panahon na yon. Kaya, hindi ko naman alam. Pero ang alam ko isa, yung magnet ay si Lord, no? I was, na-magnet ako ng pag-ibig ng Diyos. And then number 3, don't make a promise out of desperation or over-exaltation. Yung kagaya kay Jephthah. Sa sobrang saya, sige, pinapangako ko. Maraming mga nangako sa Biblia. Ang isang maganda, yung si Hannah. She promised Samuel to serve the Lord. So, mga kapatid,
pag nangako tayo, tuparin natin. Gaya nga ng sabi doon, magagalit si Lord. Kaya ako po, ito po ang naging ko kay Lord. Pinaalala niya yung Nightingale Oath. Si Nightingale Oath is si Florence Nightingale, siya po yung founder ng nursing. Sabi po dito, I solemnly pledge myself, eto natuwa ako, before God and in the presence of this assembly. Kasi pag cup and candle, yung magkakaping na, ito pinipledge po namin. To pass my life in purity and to practice my profession faithfully. Yun nga. Sabi nga, yung fight the good fight of faith. I will abstain from whatever is deleterious or mischievous, ibig sabihin harmful, and will not take or knowingly administer any harmful drug. I will do all in my power. Praise God for the power of the Holy Spirit. Ako po yun, in-close ko. To maintain and elevate the standard of my profession and will hold in confidence all personal matters committed to my keeping and all family affairs. Coming to my knowledge in the practice of my calling. So meron no kaming vow of secrecy na pag may sinabi sa amin, unless isusubpuena ng court, then we will tell para halimbawa sa ipo-progress ng kaso. Kung meron, no? Kung criminal case. So, with loyalty, will I endeavor to aid the physician in his work and devote myself. Sino yung physician dito? The great physician, none other than Jesus himself. And to the welfare of those committed to my care. So, nakita ko po, hindi lang po physical ang ina-administer natin sa tao, kundi more so spiritual matters. Kasi gusto natin, marami pang kaluluwa ang makakilala sa Diyos, magkaroon ng personal na ugnayan sa Kanya, maligtas, pati na ang mga pamilya. Ako po, buhay ang pag-asa ko na ang mga kapatid ko ay madadala kay Lord. Bakit? Kasi may word, every knee shall bow, every tongue confess that Jesus is Lord. So whatever happens, hindi rin nawawala yung joy ko kasi alam kong ang Diyos na pinagkatiwalaan ko ng buhay naming mag-ina ay alam ko mapagkakatiwalaan sa inumpisahan niya sa buhay ko hanggang sa wakas na magkikita na kami personally. Yan. Thank you, Lord. So, maaga pa. Kaya thank you, Lord. Alam nyo, ano ko po ito natuwa kasi ako kay Lord nung, alam nyo pa nung tinatanong ko, Lord, nung ipapangako ko. Alam nyo ba nung isang araw lang niya binigay itong Nightingale's Oath na sabi niya yan ang pledge mo. At hindi man lang pinledge yan when you graduated sa School of Nursing. Ay, oo nga pala. At habang nire-review ko po, I know that this is the pledge that God wanted me to say to Him. Kaya, mga kapatid, tatapusin ko po ito ng isang, pero bago birthday po pala muna, Jam, bago tayo mag-end, yung mga may birthday muna. Kasi isang tula po ito. Happy birthday, Sister Olive Caray, Brother Rafael Caputo. Today, happy birthday. Wala na. Dalawa lang sila. Amen. Happy birthday, Sister Olive. Happy birthday, blowout, Sister Olive. Brother Rafael Caputo. Thank Okay you, Lord. na. Dalawa lang. Dalawa lang, wala na. Brother Thank you, Bong, Lord. pasok. Happy birthday to you.
Happy Yeah, birthday! Happy birthday, mga kapatid. Enjoy nyo po yung araw na yan. Ayan. Announcement Announcement. po. Ayan. Announcement po, water baptism kay Laway, Calo Mendez Outreaches. November 23, this Saturday, 8 a.m. Joshua, Barcelona's Place, Pulo, kay Laway. So, invited po yung mga taga-South. Thank you, Lord. Ano muna natin po, yung repeat new song. Ayan. Ayun, repeat the juice. Kay Saya ng Pasko. Pasko'y darating, Pasko'y darating na naman. Hinihintay natin, di kayang pigilin. Pasko'y darating na naman. Pasko'y darating, Pasko'y darating na naman. Hinihintay natin, di kayang pigilin. Pasko'y darating na naman. Ay saya ng Pasko, hindi sa labi ko. Ay saya ng Pasko, magkaroling na tayo. Ay saya ng Pasko, isigaw sa buong mundo. Isinilang si Kristo ngayong Pasko. Pasko'y darating, Pasko'y darating na naman. Hinihintay natin, di kayang pigilin. Pasko'y darating na naman. Kay saya ng Pasko, ay ngiti sa labi ko. Kay saya ng Pasko, magkaroling na tayo. Kay saya ng Pasko, isigaw sa buong mundo. Isinilang si Kristo ngayong Pasko. Pagbibigayan, pagmamahalan, ang hatid ng Pasko. Ang pagpatawaran at kapayapaan, ang diwa nito. Pagbibigayan, pagmamahalan, ang hatid ng Pasko. Pagpapatawaran at kapayapaan, ang diwa nito. Kay saya ng Pasko, kay saya ng Pasko, may ngiti sa labi ko. Kay saya ng Pasko, magkaroling na tayo. Kay saya ng Pasko, isigaw sa buong mundo. Isinilang si Kristo ngayong Pasko. Kay saya ng Pasko, may ngiti sa labi ko. Kay saya ng Pasko, magkaroling na tayo. Kay saya ng Pasko, isigaw sa buong mundo. Isinilang si Kristo ngayong Pasko. Isinilang si Kristo ngayong Pasko. Isinilang si Kristo ngayong Pasko.
Ayan, thank you, Lord. Alam nyo ba, alam mo ba, Sister Aida, yung pangako sa'yo, may tula ako na nagawa dyan eh. Nung November 9, umaga. Ang title ko nga, Pangako Sa'yo, Paglalaban Ko, Pangako ng Tao sa Kapwa-Tao. Pero hindi po yan ang tulang babanggitin ko ngayon. Eto pa, English naman. Salamat sa mga kapatirang inaantabayanan po itong mga tulang ito. The Lord promised us He will never leave us or forsake us. And just as He said, He does. But how many of us who promised till death do us part made a turn and rode the bus, left behind children and spouses? Oh, but alas, even those to God who vow, sabi niya, I'll serve you till my breath lasts, where are they now? Often they had their lives back, received money, but paid not their tithes. That's why in Ecclesiastes 5, don't be in a hurry to make vows, or you will be called a fool whose words are like gas. May the Lord in His great mercy pardon us blabbermouths. Let's fulfill our vows, for great reward awaits us. Love, joy, peace, our understanding surpass. Let's pledge loyalty to Jesus, whose love till eternity lasts. We are His and He is ours. All to Him, everything in us we entrust. Let's remember, too, we are the bride of Christ. And when we say, I do, let's be good and do or find our lives in an inferno. Kaya mga kapatid, seryoso po pag sinabi mong, Lord, you are my Lord. Jesus, you are my God. Hayaan nating siya po ang manguna sa buhay natin. At hindi po tayo magsisisi. Para yang bumili ka ng isang, lagi ko nasasabi, ng isang equipment or appliance na may nakalagay, satisfaction guaranteed. And the guarantee is not only 1 year, 2 years, 3 years, till eternity, mga kapatid. Kaya kami po nagpapatotoo dito. Hindi po kami nagsisi na ibinigay namin ang buhay kay Jesus. Kasi alam namin, nakatitiyak kami na anuman na mangyari, 24/7, kasama namin, ninyo, nating lahat ang Panginoon. So we would like to sing this last commitment song. Samahan nyo kami mga kapatid. If in your heart you find it's hard to commit your lives, naku mga kapatid, wala nang masarap pagbigyan ng buhay kundi si Jesus. Kasi nasa Kanya na ang lahat. Yung kaligayahan sa mundo, temporary. You can have material blessings, all the money in the bank, but you will find yourself lonely. But if you have Jesus, then I would say, you have everything. Kaya nga nakagawa din ako ng tula, my all-inclusive God. Because He is all in all. He is ours and we are His. I pledge loyalty to Jesus forever. I pledge loyalty to Jesus, my Lord. I pledge loyalty to the coming King. I'll be loyal to Him. I pledge loyalty to Jesus, my Lord. Closing prayer. Thank you, Lord. Lord, marami pong salamat muli sa oras na ito na ipinagkaloob niyo sa amin. Salamat po na ni-remind mo kami uli sa aming mga commitment to serve you until the last breath ng buhay namin. And I know and we know na ang commitment na to ay magbibigay sa amin ng kaligayahang at buhay na walang hanggang
na patuloy na naglilingkod sa inyo, Panginoon. Maraming pong salamat at dalayan ko lagi na ang lahat ng nanunood ay magkaroon din ng commitment sa inyo to serve you hanggang sa last ng aming buhay. Thank you, Father God, in Jesus' name. Amen. Second Timothy 2